To be continued sa video natin, mga kababayan. Sapagkat yun naputol kanina. To be continued lang po. Ituloy ko yun. So, ito yung tingnan mo lang, mga kababayan, ang nangyari sa ating Vice President. Binawasan lang budget. Ilan lang budget ng Vice President ng OBP? Gasino lang yan. Milyon? 1.7? O 1.9? Gasino lang po yan, mga kababayan. Ngayon, kung gagawa ang Vice President natin against the government, ano ang gagawin nila? Diba kinikritise nila, binabanatan nila? Pero anong sinasabi ng Vice President? May budget man o wala, magtatrabaho ako sa mandato na ibinigay sa akin ng Pilipino. Yun ang tama. So once pag yun ang sinabi mo, sinabi ng Vice President, magtatrabaho ako, may budget man sa wala, magtatrabaho ako ayon sa mandato na binigay sa akin ng Pilipino, which is ang 32 plus million Pilipino na bumuto sa kanya. Magtatrabaho siya ng tama. Kayo, mga kababayan, kayo na mismo ang humusga. May ginawa ba na mali ang ating Vice Presidente na si Madam Inday Sara Duterte? May ginawa ba siyang mali? May inignore ba siyang mga tulong? Sa kabila ng lahat, ilang taon na, from 2023 at 2023 to 2024 until now, wala siyang budget. Pero ang tanong, may inignore ba siya sa bawat Pilipinong pupunta sa kanyang OBP offices na hindi niya nabigyan ng tulong? Siguro naman wala. Kung mayroon man, kulang-kulang ng requirements. O kasagaran pa nga, kung di naman kailangan masyadong requirements, ay ina-approve na nila. Pero ang ating Pangulo, mga kababayan, anong ginawa? Kayo nang musga. Kaya nga sinasabi natin lagi sa ating mga sarili, I'm proud to be Filipino. Kasi nasa atin lahat ang pag-analisa. Nasa atin lahat ang common sense na sinasabi. Kayo na mismo ang magsabi sa inyong mga sarili kung ano bang nagawa ng presidenteng ito. Kung may tama ba siyang naitulong sa bansa natin ngayon. Kayo na magdesisyon. Sapagkat pinapaalam ko po sa inyo, mga kabayan, ay wala pa po siyang nagagawa. Sa totoo lang. Ngayon, kung wala siyang nagagawa, how much more ang kanyang mga kaalyado? May nagawa rin ba? How much more itong mga team niya na mga kandidato niya, may magagawa pa sa kanilang mga sarili? O sabihin natin may mga prinsipyo sila, kasi Pilipino din sila, tulad din natin yung mga tambayan na may mga prinsipyo, may mga panindigan din yan sila. Pero ang tanong, yung bang prinsipyo at panindigan magagamit ba nila pag sila ang nanalo, pag sila ang nakaupo, pag silang binigyan natin ng mandato sa kanilang upuan sa Senado o sa Kongreso? Magagamit ba nila yon? Kayo na mismo ang humusga, mga kababayan. Tingnan nyo na lang ang nangyari ngayon. Sample ito. Kumbaga, binigyan na tayo ng Panginoon ng ideya. Ito ang pinakamalaking sample na binigay sa atin ng Panginoon. Ang nangyayari ngayon sa Kongreso. Kung ano itong nangyari ngayon sa Kongreso, kung saan inaatake nila ang Vice Presidente natin na nagtatrabaho ng tama. Ngunit, ang tanong, naisahan ba nila ang Vice Presidente? Hindi.
Kasi nasa tama ang landas ng tinatahak ng ating Vice Presidente Inday Sara Duterte. Nasa tama ang kanyang tinatahak. So hindi talaga siya matatalo at lalong hindi siya padadaig sa mga buaya na nandyan sa Kongreso. Kasi alam niya na sa tama siya. Nasa likod niya tayong mga Pilipino na bumuto sa kanya, na binigyan natin siya ng mandato sa kanyang posisyon bilang Vice Presidente ng ating bansa. So hindi talaga siya padadaig dyan sa mga yan. Ngayon, dito tayo sa pinakamataas na posisyon tulad ng Presidente. Anong ginagawa? Sa daming issue na dapat niyang harapin, na dapat niyang ipaliwanag sa taong bayan, may ginawa ba siya? May komentaryo ba siya? May sinabi ba siya, "Hoy, Mr. Speaker, tigilan nyo na yan ang Vice Presidente. Bigyan nyo ng budget yan." May sinabi ba siyang gano'n? Wala. O baka naman sabihin nyo naman sa mga trolls. Baka naman sabihin ng mga trolls, ng mga bayaran dyan, ng mga vlogger na bayaran dyan. Well, hindi ko naman din kayo masisisi kung bakit nagpabayad kayo, sapagkat nga sa kahirapan ka naman ng buhay, natural, magpabayad talaga kayo. Pero baka naman sabihin nyo, bakit si dating Vice President Leni Robredo may budget ba? Binigyan ba ni Digong ng budget? Of course binigyan. Walang sinabi si Digong na wag mong bigyan. Walang sinabi si Pierre Robin wag niyong bigyan. Dinaan sa proseso. Binigyan siya ng budget. Ngunit anong ginawa yan sa budget niya? Pinulong ba sa taong bayan? Kayo na tanong lang yun. Kayo na ang mag-research kung yung budget ba na yun ay natinulong sa taong bayan. In behalf dito sa ating Vice Presidente, Madam Inday Sara Duterte, ay ang budget niya talaga, kaya nga sinabi niyang 11 days. Sinabi ni Castro noon, 11 days. Sabi ni Madam Vice President, 3 days, ubos na. Kaya nga sinabi niya yun eh. Kung naalala nyo, sinabi niya yun. Kung akong Vice President, ganong budget ang ibinigay sa akin, ng confidential budget na yun, bakit ko sasabihin 3 days? 1 day pa lang, ubos na. Kasi sino ko ipamigay ng tulong niya sa mga ilagay ko sa pundo sa mga offices ko? Marahil ganong ginawa ng Vice Presidente. Ibinigay niya sa mga offices niya. Kaya sinabi niya 3 days. Oh, ito ang pundo para dyan. Ito ang pundo para dyan sa lugar na yan. Ito ang pundo para dyan sa lugar na yan. Ipamigay niya ang tulong sa mga tao sa bawat humihingi. Totoo naman nangyayari din. Sapagkat wala tayong narinig sa balita na may mga taong Pilipino na naghihirap na pumunta sa OBP office at nangangalngal na wala silang natatangkap na tulong. Wala tayong narinig ng ganun. Meaning, tumutulong ang Vice Presidente. Ngayon? Ang mga kababayan natin Pilipino ngayon na naghihirap, wala ba tayong narinig patungkol sa Presidente natin na humingi ng tulong, hindi nabibigyan? May narinig ba tayo? Wala. Kayo na mismo mga kababayan, kayo na mismo mag-research kung talagang gano'ng katotoo ito sinasabi ko. Trabaho nga, wala. Bigas na bigas nga, hindi nga mapababa. Bitchy na bitchy nga, hindi nga ipababa ang presyo. How much more pa kaya ang asin? Yan ang isipin natin mga kababayan. Bakit tayo mga Pilipino nagngangal-ngal ng ganito? Sino ba naman ako para magsalita ng ganito? Isa lang ang ordinaryong tao. Hindi naman ako sikat na vlogger. Ngunit, marahil sa nakikita ko sa bayan, sa bansa ating na hindi na talaga karapat dapat, hindi na kaanya-anya ang mga napangyayari ngayon sa bansa natin. Kaya alisin na natin yung mga politikong pang sariling bulsa lang ang kanilang iniisip. Yun ang totoo dyan. Yun ang
kalakaran ngayon sa politika natin. Binababoy nila ang prinsipyo natin mga Pilipino. Yun ang totoo dyan. Balikan natin yung mga line-up ng current administration na sinasabi ni Senate President Escudero. Alam nyo mga kabayan, ito si Senator Bong Revilla, sayang ito eh. Sayang ito. May nagawa man din itong batas. Pero sayang. Kasi nagpagamit siya sa current administration, especially kay Romualdez. Nakipagkampi siya dyan. Ngunit kung ito ang mag-independent, why not? Kasi wala naman siyang wala namang masamang tinapay sa kanya eh. Siya sabi kung wala namang masamang tinapay, kaya pala niya tinanggap si Romualdez sa gilid niya na tutulong sa kanya kasi wala masamang tinapay sa kanya. Pero mali yun ang term na yun, wala masamang tinapay. Ang tamang term doon, walang masamang tinapay sa kanya kung sa tama ang kanyang gagawin. Yun dapat. Pero Senator Bong Revilla Jr., ito po ang advice ko lang po, o wala akong karapatan mag-advise sa iyo. Ito lang po ang panamin ng mga Pilipino sa iyo. Kung mag-independent ka, maaaring lulusot ka pa. Totoo po yan, maaaring lulusot ka pa. Kasi nakikita ng taong bayan kung anong kulay ninyo. Kung anong kulay ninyo. Nakikita ang taong bayan yun. Once na nakipagkampi ka na dyan sa current administration na yan, lalo kay Romualdez, kitang balos-los na tinatawag ng taong bayan, lalo na dyan, hindi ka lulusot. Unang-una, allergy na ang Pilipino sa mga artista. Pero ikaw na artista, binubukod ko na ang gusto lang sana namin mga Pilipino ay sana mag-independent ka para may pagkakataon ka pang lumusot. Pero ito si Madam Amy Marcos, Senatora Marcos, mag-independent man ito o mag-PDP man o magsama ito tumalon, hindi na ito lulusot. Mabaho pa sa malangsang isda ang apelyido Marcos ngayon, sa totoo lang. Well, si Madam Amy, okay naman sana siya. Okay naman sana, wala namang, ngunit sa bitbit niyang apelyido Marcos, nagbinaboy ng kanyang kapatid, yun, dun siya nadali. Bakit ko sinabi kong binaboy ng kapatid niya ang apelyido Marcos? Sapagkat, Mr. President, kung yung Marcos na dala-dala mong apelyido, kung tinuwid mo lang sana ang haka-haka at ang mga doubt, duda na mga federal party na yan noon, na kung gaan sila Trillanes, sila Pacquiao, sila Castro, mga kabatayang black na yan, kung tinuwid mo lang sana, pinatunayan mo lang sana na hindi totoo yung mga haka-haka na mga bintang nila para sa tatay mo noon. Kahit yun lang sana nagawa mo, at least may nagawa ka. Hindi sana namin sasabihin na binaboy mong apelyidong Marcos. Kasi kilala namin yung tatay mo eh. Mga Pilipino yun. Tumutulong yun sa mga mahirap. Inaabot ang kamay noon sa mga mahirap. Kung kami nga ng mga Pilipino na hindi ka mag-anak ng tatay mo, kilala namin. How much more pa kaya ikaw ay anak? Or marahil may nagtitimon lang sa likod mo? O marahil naman, ito tanong lang naman, o marahil naman ginawa ka lang taut-tauhan sa opisina mo. Behind the scene, iba pala nagpapatakbo ng Pilipinas. Baka naman ganoon nangyari. Kung bakit hindi mo tumalinis itong pangalan mo apelyidong Marcos. Nadadamay ito ng kapatid mo eh.
Na samantalang si Madam Amy, ang puso niya ay para sa Pilipino. Ngunit sa apelido niyang dala niyang apelidong Marcos, nadadamay na siya. Hindi na tuloy siya maibuto ng taong bayan sapagkat siya ay Marcos. Sapagkat sa ginagawa mo nga sa Pilipinas, Mr. President, pinatunayan mo lang ang mga haka-haka na mga kalaban ng pamilya mo noon. Kagaya ni Senador Pacquiao. Kagaya na dating Senador Pacquiao. Sinabi niya noon, hindi namin nakakalimutan yun, na sinabi niya, pag siyang nabiging presidente, ipapakuloy niya kahit matanda na si Imelda Marcos. See? Dahil daw sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. See? Ngayon, sabihin mo sa amin na sinungaling kami mga Pilipino. Asa ngayon si Pacquiao ngayon? Kakampi mo. Kalyado mo. Katim mo. Oh. Ngayon, paano mo ilulusot yan? Nasamantalang sariwang-sariwa pa yung parang kahapon lang yung sinabi ni Pacquiao na sinabi niya, pag siyang nanalo presidente, lahat ng mga kurap kakalad ka rin sa kulungan. Kabilang na si Imelda Marcos. Oh. See? Ano ngayon ang nangyari? Bakit kalyado mo? Ba't hindi mo pinaimbestigahan yan? Marahil totoo? Yun lang naman ang tanong dyan. Marahil totoo? Nasadyang ganun talaga ang Marcos noon? Sapagkat kami mga ordinaryong Pilipino, hindi namin nakikita yun na ganun ang tatay mo noon. Ang nakikita ng mga ordinaryong Pilipino, mula pa sa mga kanunuan namin, ang sinasabi sa amin ng mga apo nila, anak nila, ay ang Marcos Sr. talaga makamahirap. Matulungin sa mga mahirap. Kahit bundok yan, inaabot ng bakuna yan. Inaabot ng mga nutribun yan. Inaabot ng mga burger yan. Kahit sa kabundukan ng mga kabahayan ng mga Pilipino. Tapos ngayon, hindi mo tinuwid. Bagkos niyurakan mo pa. Masasabi talaga namin niyurakan mo talaga Pangulong Marcos. Sapagkat taliwas ang pinagagawa mo yung taliwas sa prinsipyo ng tatay mo. Hindi kami nagsisisi kung umabot ang 20 years sa posisyon niya yun. Kami ng mga Pilipino sapagkat nakikita naman namin. Ngunit ito ngayon sa pamumuno mo, Mr. President, ibang iba, marahas. Tingnan nyo ang ginawa mo sa QGC, kung paano yuyurakan, kung paano ibabuyin. Tingnan nyo nga yan. Tingnan mo kung anong ginawa mo dyan. Makatao ba yan? Sa ginawa nyo yung sa QGC? Hindi makatao yun. Hindi gawain ng matitinong pag-isip yun. Gawain ng isang drug addict yun. Ang pinagawa nyo. Hindi naman namin pwede sabihin na si Torre may gawa nun. Kasi hindi naman kikilos si Torre ng gano'n kung walang basbas galing sa'yo. O galing dyan sa sino papatakbo ng Pilipinas. Kaya kami, Mr. President, mga Pilipino, wala ka ng pag-asa sa amin. Kaya damay lahat, ang kakampi mo damay lahat dahil sa iyo. Yun lang. At hanggang dito lang muna mga kabayan. Isa pa pala. Ngayon, sa ratings na Vice President, 61% at 60%. Siya ngayon pinakamataas, si BP Sara. Masisisi po bang taong bayan kung bakit mataas pa rin ang kumpiyansa namin sa Vice Presidente? Sapagkat nagtatrabaho siyang tama. Yun lang. Nasa puso niyang pagserbisyo sa bayan. So, yun lang muna mga kababayan. At magandang gabi sa inyong lahat. Maulan pala na gabi sa inyong lahat.